Praise God. Good evening po. Ayan, purihin ang Panginoon. Good evening mga kapatid. Isa pong kagalakan na tayo muli ay magsama-sama sa ating pong every Tuesday o Fat Tuesday na pag-aaral. Kamusta na po kayo? I hope lahat tayo ay nakapag-dinner. Pati yung mga nasa work ay hopefully nakakain na tayong lahat. So purihin ang Panginoon sa gabing ito sa pagpapatuloy po ng ating serye na Who is God. Welcome po sa mga kapatid natin na kasama natin sa Facebook Live, sa YouTube. At the same time, yung kasama po natin sa Panambahan. Isa pong kagalakan na tayong ay muling magkita-kita, mag-aral, sabay-sabay na mag-aral ng salita ng Panginoon. At patuloy nga po nating pakinggan, unawain sa tulong po ng banal na Espiritu ng ating pong pag-aaral ay matutunan, maunawaan, at maipahayag ko naman po ng payak para po sa kapurihan ng Panginoon. Sige po, bago tayo magsimula, siguro tayo ay manalangin. Samahan niyo po ako. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos, sa gabing ito na ipinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa muli ay dinako mo kami sa lugar na ito, sa mga kapatid na nag-join sa online, sa Facebook, sa church, at saka sa YouTube, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lakas ng katawan, sa panibagong pagkakataon na kami po ay magsama-sama upang purihin, sambahin at dakilain ka, Panginoon. Lord, override my preparation. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. At minsan pa po, Panginoon, ang iyong mayamang awa at habag ay igawad mo po sa amin as we continue to seek you, as we continue to know you. Help us, O Lord, to love you back because you first love us. Bless this night. Ay maging maayos nga po ang connection ng aming pong live. Ganyan din sa mga nanonood through social media. Patuloy nga po na magkaroon kami ng good connection. Muli, Panginoon, samahan mo kami sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, praise God. So, sa lahat ng mga kapatid natin na yung iba ay nasa work, yung iba ay nasa bahay na, at yung iba po ay mga nasa biyahe siguro. Welcome po at magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Marvin ng Potter's House of Arabia. Ayan. Sige po. So, since ang ating pong series ay Who is God, 2 weeks back, we're able to discuss yung dalawang serye. Ito po yung God, our Creator, and yung pangalawa, God is a personal God. Kung matatandaan po natin, 2 weeks back, pinag-aralan natin yung God, our Creator. At merong 4 na punto na kung saan God creates out of nothing. Alam natin, ang nilikha ng Panginoon, ang mundo ay out of nothing, galing sa wala, kundi sa Kanya lamang mga salita. Nung sinabi niyang magkaroon ng ilaw, nagkaroon nga ng ilaw, at sa Kanyang kapangyarihan ay 6 na araw niyang itong nilikha sa pamamagitan ng Kanyang salita. At sabi doon, everything God creates is good. Kasi sinabi nga sa Genesis 1:31 na God saw all that He had made and it was very good. Okay. And then sabi doon, when God created man and woman, yung mankind, sabi doon, you were created by God and He has a purpose for your life. Bilang ang Diyos ang siyang ating pong manlilikha, tayo pong lahat ay nilikha ng Panginoon for a purpose. At never, the Lord abandoned the works of His hand. Kaya naman mga kapatid, lagi natin tinatanong, no, ano ba yung purpose mo? Saan ka ba papunta? Sino ka ba? Ano yung meron ka ngayon sa mundong ito? At lahat ng ito ay alam nating hindi naman tayo galing sa aksidente or parang bigla na lang lumutang, di ba? O parang mushroom. Kung hindi tayong lahat ay nilikha ng Panginoon at sa pagkalikha sa atin, sa tiyan pa lang ng ating magulang ay kilala na tayo ng Diyos. At dahil meron siyang magandang plano sa ating lahat, kaya naman, sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, we are a new creation. So alam natin na sa buhay nating ito, sa kabila nung unang kasalanan ng tao, ay yung pong plano ng Diyos na ay parang nasira dahil sa kasalanan ng tao. But again,
ang Panginoon bilang ating manlilikha, sabi nga hindi niya tayo inabandon, yung kanyang likha ay meron tayong tinatawag na regeneration. Parang something na we are created, something good out of nothing. Tayong lahat po ay yung ating pong old creation ay nakorrupt sa pamamagitan ng kasalanan. Therefore, yung original beauty na nilikha sa atin ng Panginoon ay nawala. Pero dahil sa awa at sa biyaya ng Panginoon sa buhay natin, tayong lahat ay kanyang iniligtas. At napag-aralan natin last week, no? God is a personal God. Nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan kay Moses na kung saan ipinakita yung tatlong points na kung saan God is holy, God is a personal God, and God is our Savior. Kaya naman mga kapatid, alam natin na nung nagpakita ang Panginoon, ang Diyos kay Moses, at pag-akyat niya doon sa mountain, ang sabi doon, alisin mo yung sandals mo, take off your sandals. Dahil yung kinatatayuan mo ngayon ay banal na lugar. Alam natin that kung nasaan ang Panginoon, dahil siya ay banal, even yung ground ay banal. Kaya naman po, sa pagharap natin sa Diyos, we must sanctify at kailangan po nating irespeto yung kanyang presensya. And even yung mga anghel sa langit ay alam natin na lahat sila ay sumisigaw, umaawit, at nagsasabing, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Tapos pinag-aralan natin last week, sabi doon, God is a personal God. Doon pa lang, no, sabi doon, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Dahil ang Diyos ay concerned sa atin, dahil ang Diyos ay may pangako sa ating mga ninuno, sabi doon, siya ay Diyos na kung saan, God is a personal God. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng fellowship sa Kanya, yung ating pong spiritual na relasyon sa Kanya ay muling mabuhay. At hindi lang yun. Sabi doon sa Exodus 3, I have surely seen the oppression of my people, so I have come to deliver them. Hindi lamang siya banal, hindi lang siya personal God, siya rin ay Diyos ng tagapagligtas sa lahat ng anak ng Panginoon. Nais ng Diyos sa tayong lahat ay magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya dahil siya lamang po ang makapag-aayos ng lahat sa ating buhay. At sa gabing ito ay pag-aaralan natin yung tinatawag na God is love. Lagi natin itong nakikita, especially noong February 14, di ba? Sabi doon, God is love. Love is maraming mga description ng pagmamahal. Dito makikita po natin sa 1 John 4:9, makikita natin doon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakatago. Ito ay naihayag sa buhay ni Jesus sa kanyang sakripisyo na nagpapakita na mahal niya ang sangkatauhan. Ibig sabihin nun, ikaw na nanonood ngayon at ako at lahat ng sangnilikha ay kanya pong mahal. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi doon sa John 3:16 na ang sino mang manampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Hindi nakatago ang pag-ibig ng Diyos. Pinadala ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At the same time, si Jesus lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Sapagkat walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang po ni Jesus. Ang tanong, tayo po ba ay naniniwala na si Jesus ang ating tagapagligtas? Di ba? At pang-apat, nang nagpunta si Jesus dito sa lupa, pinadala ng Ama, dito natin makikita na ipinanganak din siyang parang katulad natin, naging tao siya. Siya ay Diyos, hinubad niya yung pagiging Diyos niya, nagsakatawang tao siya, upang maranasan din ng Panginoon yung nararanasan natin, yung sakit na meron tayo, yung iyak na meron tayo, yung tayo ay natutuwa. Lahat ng ito bilang isang tao ay naranasan din ito ng Diyos. Kaya naman, dahil siya ay personal God, yung lahat ng hinaing natin, alam niya. Kaya pag tayo ay lalapit sa Kanya, dahil tayo ay mahal ng Diyos,
Alam natin na ang Diyos lamang ang sabihin natin, nakaka-relate doon sa kalagayan natin. Kaya mga kapatid, kung walang nagmamahal sa iyo sa mundong ito, kung ikaw ay nagsosolo, kung ikaw sa tingin mo ay parang hindi ka na, walang nakatingin or pag may tinawagan ka, walang sasagot, kapatid, meron pang isa. Si Jesus, mahal niya po tayo. At kaya natin mahal ang Diyos, ang sabi doon sa verse 19 ng 1 John 4, God love us first. Minahal niya muna tayo. Kaya sa gabing ito, pag-aralan natin, ano ba yung pagmamahal ng Diyos na sinasabi sa Biblia? Ang sabi doon sa 1 John 4, 9 to 10. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent us as an atoning sacrifice of our sins. Paano ibig sabihin nun? Ano ba talaga yung pag-ibig? How can you define love? Paano mo malalaman na yung isang tao ay talagang mahal ka? Baka kasi mahal ka lang dahil may kailangan sa'yo? Baka kasi mahal ka lang dahil gusto niya lang na may kausap? Baka kasi kaya ka lang niya mahal dahil masaya kang kasama? Pero yung tanong, paano mo malalaman na ang isang tao ay mahal ka talaga? Is there someone whom you think truly loves you? Lagi natin naririnig ito, ang tao iiwan ka. Pero ang Diyos, never. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating pakiramdam. At hindi rin nakadepende ang pag-ibig ng Diyos sa ating pag-iisip. Meaning to say, magbago man ang ating mood, magbago man yung ating isip. Sabihin natin parang hindi mo feel, but still hindi magbabago. Mahal ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yun daw pong pag-ibig na mayroon at hinihiling ng Diyos sa mga tao ay isang malayang, matalinong pagpili ng kanyang kalooban. At makikita natin dito na yung pagmamahal ng Panginoon ay it is the choice and act of unselfishly willing and doing that will result in the highest good of others. Na yung pagmamahal na ito ay walang pag-iimbot at ang ninanais lamang nito ay gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa, na ang resulta nito ay mararanasan din ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo para sa ibang tao. Nakukuha niyo po. I hope malinaw sa atin na yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nasisira at hindi ito kailanman ay kayang pinsalain ng ibang tao. Sapagkat ang Diyos, ang kanyang naturalesa, ang kanyang character ay pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos ay nagpapakita ng malasakit na kung saan nagbibigay ng kaligayahan, ng kagalakan, at tagumpay sa mga minamahal niya. Sino yung minamahal niya? Ikaw at ako na tumatawag sa Diyos, naniniwalang siya lamang ang Diyos, Diyos ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, saan ka pa? Gusto mo ng forever? Lapit ka kay Jesus. Dahil yung kanyang pag-ibig ay forever. Amen? Kaya naman makikita natin dito na ang pag-ibig na inaalok ng Panginoon ay makatarungan. Ang pag-ibig na inaalok ng Panginoon ay matatag, hindi mahina at hindi nakadepende sa yung feeling o yung romantic feeling. At mananatili ito sa lahat ng mga taong tatawag sa Kanya, ang Kanyang pagpapatawad at ang pagpapakita niya ng Kanyang mayamang awa ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayong lahat ay lumalapit sa Kanya. Hindi Kanya susumbatan. At ang kagandahan sa pag-ibig ng Panginoon, ito yung pag-ibig na kung saan Diyos lamang ang makapagkakaloob. Kaya mga kapatid, paano mo malalaman na ikaw ay mahal ng Panginoon? Una, makikita mo ito at mararanasan sa iyong panalangin. Pangalawa, makikita mo to sa iyong pagbabasa ng Biblia. Dito mauunawaan na ang pag-ibig ng Diyos, okay, ay walang kasing taas, lalim, lapad, lawak. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo
kayang sukatin. Kaya natin mahal ang isa't isa, kaya natin mahal ang Diyos, dahil ang Diyos muna ang umibig sa atin. Amen po. I hope ay gising pa kayo. Ayan, dito tayo sa ating magandang topic. God is love. Tingnan natin ang apat na bagay na ating pong pag-uusapan sa maikling panahon, na kung saan, ano ba yung God is love? Yung apat na pag-aaralan natin ngayon, sabi doon, God's love is for all, para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, everlasting. At ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang patuloy na naglalapit sa atin na lumuhod sa harap ng Panginoon upang humingi tayo ng tawad sa Kanya. It's your kindness, O Lord, that lead us to repentance. Sige po, isa-isahin natin itong apat na ito. Maikli lamang po yung ating pag-aaral, kaya kung tayo ay magkakaroon ng ilang minuto, makinig po tayo dahil maganda po ang salita ng Panginoon. God's love is for all. Ang sabi doon sa Matthew 5:43-45, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those, who persecute you, that you may be the sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Yung pag-ibig po ng Panginoon ay para sa lahat. Ibig sabihin, kung inaakala natin na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa atin, hindi po. Kasi sabi dito, He causes, pinasisikat niya po ang araw sa mga taong masama at sa mga taong mabuti. Pinauulan ng Panginoon sa mga taong may takot sa Kanya at mga taong walang takot sa Kanya. Sumisikat ang araw, pinauulan niya ito para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, pantay-pantay sa harap ng Panginoon. Wala siyang favoritism. Nakukuha niyo po? Kaya naman mga kapatid, ang lagi nating tanong, paano natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat? Yung bang pag-ibig ng Diyos ay humihinto kapag ako po ay nagkakaroon ng kasalanan? Yung bang pag-ibig ng Diyos ay dapat pinag-iipunan ko ito para ito ay aking matamo? Hindi po. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos, siya mismo ang source ng lahat ng ito. Kaya mga kapatid, dito natin ipinapakita at sinasabi ng Diyos, yung kanyang pag-ibig ay para sa iyo at para sa akin. Nakukuha po. Para sa lahat ng tao, especially to those who call upon in the name of the Lord. Just to show us na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Pangalawa, ang sabi doon sa Romans 5, verse 8, ang sabi doon, but God demonstrate His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Ang Diyos ay ipinahayag ang kanyang tunay na pagmamahal para sa iyo at para sa akin. Habang tayo ay makasalanan, namatay ang Diyos para sa iyo, para sa akin. Anong ibig sabihin nito? Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao, masama ka man o mabuti sa tingin mo. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Kung ikaw man ay hindi tanggap ng iba, tanggap ka niya, kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa ating lahat, wala po itong kondisyon at hindi nakasalalay kung gaano yung mabuting gawa na ginagawa mo. Di ba lagi po natin sinasabi kung kayo po ay lagi nakatunghay sa Potter's House of Arabia ng mga mensahe. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nung inilagak mo ang iyong pananampalataya sa Kanya, okay, ikaw ay naligtas when you accept kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Doon ka naligtas sa ginawa ni Jesus. Ngayon, kaya ka gumagawa ng mabuti kasi ikaw ay ligtas na. Nakukuha niyo po. Hindi ka gumagawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Klaro po tayo roon. Kaya naman mga kapatid, matandaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon at hindi nakasalalay sa ating mabubuting gawa. Mahal niya tayo bilang tayo. Sino ka?
Sa tingin mo, ikaw yung pinakamasama, pinakamabait, pinakapogi, pinakapangit. Sa tingin mo, parang ikaw ay tanggap at hindi tanggap, sikat o hindi. Kahit sino ka man, mahal tayo ng Diyos. He loves us as we are. Maraming beses iniisip natin palagi, mahal ba talaga ako ng Diyos? Mahal lang ba ako ng Diyos kapag ako ay mabuti? Mahal ba ako ng Diyos kapag sumusunod ako sa Kanyang mga utos? Mahal ba ako ng Diyos kapag ginaganap ko yung aking spiritual na tungkulin? Mga kapatid, ang lahat ng ito, kaya mo ginagawa ito dahil unang-una, mahal ka ng Diyos. Nakukuha po? He first loved us. That's why we love Him. At tandaan po natin mga kapatid, na anuman ang iyong katayuan bilang espiritual, active ka man sa church o hindi, okay? Ikaw man ay sabihin natin parang irregular o regular ka nagbabasa ng Biblia, mahal ka pa rin ng Panginoon. Pero kapag naranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon, for sure you will do things para matuwa siya sa iyo. Tama? Kaya naman mga kapatid, lagi po natin tatandaan na itinuturo ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin kahit yung mga taong nagpe-persecute sa atin. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, that's why love one another. Pangalawa, God's love is great. Dakila ang pag-ibig ng Panginoon. Anong ibig sabihin noon? Ang sabi sa 1 John 3:1, how great is the love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God, and that is what we are. Sa Tagalog, ang sabi doon, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na kanyang mga anak. At gayon nga, dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Pero kilala ka ng Panginoon. Kilala niya yung pangalan mo. Alam niya rin yung hiblan ng buhok mo. Ano man ang katayuan natin sa buhay, dakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, na dahil sa pag-ibig na yan, lagi nating makikita, the more we love God, the more that we want to have a fellowship with Him. At may mga pagkakataong hindi tayo naiintindihan ng mundo, okay lang po. Dahil darating ang panahon, tutulungan ka ng Diyos at sa iyong mabuting gawa na pinapakita dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, maiintindihan at mauunawaan ng ibang tao. Kaya pala ganun si kapatid. Kasi meron siyang personal na relasyon sa Diyos. Naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos. Kaya pala kahit anong bully ko sa Kanya, kahit anong inis ko sa Kanya, hindi siya naiinis. Bakit? Kasi mahal niya rin ako. Nakukuha niya po. Okay. Sabi doon, paano pa yung ibig sabihin ng God's love is great? Sabi sa Ephesians 3:17-19. Sabi doon, yung pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kayang sukatin, anuman ang lalim, ang lapad, 'di ba, ang taas, ang lahat ng ito, ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo talaga kayang sukatin. Sabi kasi dito, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the height, and depth, and to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled to all the fullness of God. Maraming nagsasabi, yun daw kanilang problema ay singbigat daw po ng barko. Tandaan mo mga kapatid, napakalawak ng pag-ibig ng Panginoon sa iyo na parang mas malawak pa sa dagat. Walang malaki o barkong problema kung ang pag-ibig ng Diyos ay kasing lawak ng dagat. Maraming nagsasabi na ang pag-ibig nila ay ang problema nila ay kasing taas ng bundok. Mga kapatid, maliit pa ito kumpara sa taas, lapad at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, God desire to provide all our needs. Gusto ng Diyos, nais ng Diyos na i-provide niya yung pangangailangan mo. Pagalingin ka sa iyong sakit.
I-deliver ka sa lahat ng kasamaan. Kung ikaw man ay nakatali sa itim ng kasalanan ng buhay mo, kaya kanyang ahunin dito. Kung sa tingin mo napakadumi na ng buhay mo, kaya kang linisin ng Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, nagpapakita na kaya kanyang tubusin, kaya kanyang linisin, kaya kanyang patawarin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tandaan natin, while we were sinners, Christ died for us. Nakukuha po. Pangatlo, sabi ko maikli lang yung ating pag-aaral, maikli lang po. Pangatlo na tayo. Sabi doon, God's love is everlasting. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan. Ang ganda ng sinabi doon sa Jeremiah 31:3. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. At makikita natin dito, mga kapatid, kadalasan ang pag-ibig ng tao hindi naman talaga permanente. Tama? Minsan mahal ka lang ng tao kasi mahal mo siya. Minsan mahal ka lang ng tao hanggang sinusunod mo yung kondisyon. Walang permanente sa pagmamahal ng tao. At kapag kadalasan ang pag-ibig ng tao sa kapwa niya tao, kapag meron ka ng nagawang masama, kaliwali ka na. Tama? At yung pag-ibig ng tao, kadalasan pagka nagdi-disappear. Pag may nakitang mas pogi, babay. Pag may nakitang mas mabait, babay. Kasi nga may kondisyon at nagbabago-bago. At sabi nga, yung pag-ibig din ng tao, kadalasan ito ay temporary. Pero ang sabi sa Biblia, ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan. It lasts forever. Ang pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi nagmamaliw. Nakukuha po. I hope malinaw sa atin ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya titigil na mahalin tayo dahil sabi natin, kasi makasalanan ako at hindi ako tapat sa Kanya. Okay lang kapatid, mahal ka ng Diyos kahit unfaithful ka. Mahal ka ng Diyos kahit hindi ka lovable. Mahal ka ng Diyos kahit sa tingin mo makasalanan ka. Bakit? He never changes. Ang sabi sa Biblia, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya mayroong forever sa harap ng Panginoon. Nakukuha po. At makikita din natin sa sinabi dun sa verse 5, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have. For He Himself said, I will never desert you, nor will I ever abandon you. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya kakalimutan. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Di ba napakasarap isipin na merong Diyos na lumikha sa atin, na merong Diyos na gusto niya magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Bakit? Pagod ka na eh. Kaya kanyang pagpahingahin. At ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ang nagbibigay ng assurance that there is God who loves me in spite of. Amen? Pang-apat at panghuli. Ayan, matatapos na tayo. Sabi doon, God's loving kindness lead us to repentance. God's loving kindness leads us to repentance. Sabi doon sa Romans 2:4, or do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you toward repentance? Anong klaseng repentance yung sinasabi dito? Dahil ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, lamang ang siyang makapagpapabago ng ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos, ang siya lamang pong makakapag-akay sa ating lahat upang sundin natin ang kanyang kautusan. Nakukuha niyo po? Dahil sa kabaitan ng Panginoon, sa lahat ng nararanasan po natin sa ating buhay, tandaan niyo po, dahil ito sa awa at biyaya ng Panginoon. Bakit ka may trabaho? Mahal ka niya. At meron siyang awa at biyayang pinagkakaloob sa'yo. Bakit ka merong pamilya? Bakit may mga kaibigan? Bakit merong church sa ganitong nagtuturo
dahil mahal tayo ng Diyos. At dito ipinapakita na ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi maaantig, hindi magagalaw, hindi magbabago. Sa lahat ng taong nagnanasa na sumunod sa Panginoon, tandaan mo, naghihintay lang ang Diyos. Pag ikaw ay lalapit sa Kanya, katulad ng ginawa ng alibugang anak, nung naranasan niyang, mas gusto ko sa bahay ng tatay ko. At nung siya ay nag-decide na bumalik sa ama, yung ama, naghihintay lamang pala. Nandun pa lang sa gate yung anak, tayo yung tatay, sinalubong ni Yakap. Ganun po tayo kamahal din ng Panginoon. Malayo ka sa tingin mo sa Diyos, lapit ka sa Kanya. For sure, God will embrace you. If we desire to obey God because we love Him, lagi natin tatandaan, una niya tayong minahal. At sa lahat ng ito, remember that God is passionately in love with unbelievers. Kung ikaw ay walang sabihin natin parang hindi mo siya kilala, kung sa tingin mo ay parang hindi ka tatanggapin ng Diyos, mas gusto ng Panginoon yon. Dahil nare-realize mo that you need God because God is love. Alam niya kung saan tayo papunta. Alam niya kung saan tayo nahulog o nadapa. Alam din ng Panginoon na yung buhay natin ay mapupunta sa pagkawasak kung patuloy tayong mamubuhay nang wala si Kristo. Dahil alam niya ang ating in and outs, alam niya kung kailan tayo tatayo, gigising, alam niya kung hanggang saan ang buhay natin. Mga kapatid, di ba't napakainam na isipin na kung merong ganitong Diyos, bakit pa ako magpapatumpik-tumpik? Lapit sa Diyos. Paayos tayo. Bakit? Because God's loving kindness lead us to repentance. Ano yung ibig sabihin ng repentance? Ikaw ay umaaming makasalanan at humihingi ka ng tawad sa Diyos. At dahil sa pagtawag mo sa Diyos, magbabago ang iyong pananaw sa kasalanan, magbabago ang iyong puso sa kasalanan. You will not do such things, but you will do things that glorifies God. Hindi po nais ng Diyos na tayong lahat ay mapahamak. Bagkus, tayong lahat, ang Diyos mismo ay nagnanasa na tayong lahat ay maligtas, manumbalik sa Kanya, makipagsundo sa Kanya. Bakit? He is our God. He is our Creator. Amen. Ayun, mga gising pa. Sa lahat po na nasa online, purihin ang Panginoon. Panghuling slide. Ayan. Sabi doon, 1 John 4, 9 to 10. God has shown His love by sending His only Son into the world so that we could have life through Him. Ipinadala ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak sa mundong ito upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay, relasyon sa Kanya. This is love that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to the payment for our sins. Ito po yung mabuting balita. Lahat po tayo ay supposed to be, mamamatay tayo sa lahat ng ating kasalanan. Pero ninais ng Diyos na ipadala ang Kanyang nag-iisang anak para tayo ay tanggapin ng Diyos. Sa tuwing, mga kapatid, when you accepted Christ as your Lord and Savior, kung naniniwala ka na si Jesus lamang ang iyong daan patungo sa langit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. And if you believe that Jesus Christ died and rose again after 3 days, and He will come back again, that is the good news. Ikaw ay naligtas dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya naman, sa ating pong paglapit sa Kanya, yung lahat ng ating kasalanan ay Kanya pong binayaran. Ako dapat yung mamamatay dun sa krus. Ako yung ipapako, ako yung aapakan, sisiraan, tatadyakan, lalagyan ng koronang tinik, papako yung kamay ko at pa ako dun sa krus. Hindi nangyari iyon. Bakit? Once and for all, Christ died for you and for me. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, ito na ang pinakamataas na pag-ibig sa sangkatauhan na Diyos lamang po ang makapagbibigay. Hindi niya inisip ang kanyang sarili.
Tayo pong lahat ay rebelde naman talaga. Tayo pong lahat ay nagnanasa ng pangsariling pagnanasa, makasarili. Tayong lahat ay nabubuhay sa paggalit lagi. Nabubuhay tayo sa kabulukan. Nabubuhay tayo kung saan tayo ay nagkanya-kanyang landas. Minsan hindi natin kailangan ng Panginoon. Doon tayo papunta. Pero sa lahat ng ito, alam natin na mali ang ganitong pagkakataon sa buhay natin. Kaya naman, wag na po natin tanggihan ang alok na pag-ibig ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang sarili, sinakripisyo niya ang kanyang sarili, minahal niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig, kahit hindi po tayo tapat, dahil sa pag-ibig ng yan, tayong lahat ay naligtas. Tandaan natin mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, it will always lead us to repent. Kung nasisilat po tayo, go back to the cross. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Pero hindi siya license para ikaw ay gumawa ng kasalanan. Ay mahal naman ako ng Diyos. Di gagawin ko na lang yung gusto ko. Total, mahal naman ako. Hindi po ganun ang pag-ibig. Kung talagang naranasan mong mahal ka ng Diyos, gagawa ka ng mga bagay na makapagbibigay po ng kaligayahan sa Diyos. At alam mong ikaw ay mayroong pagmamahal sa Diyos dahil ang buhay mo ay unti-unting nagbabago. Ganun makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Gusto niyo pong itry? Mahalin natin si Jesus. Pursue Him. At hindi tayo mapapahiya. Gusto mo ng forever? Kay Jesus mo ito matatagpuan. Don't forget our topic tonight. God is love. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan. At ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa atin para tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Amen. I hope naging somehow nakatulong po ang ating munting pag-aaral. Meron tayong session 1 and 2. Kung gusto niyo pong tunghayan at yung ating pong pag-aaral ngayon ay nakakalagay po ito sa YouTube. Okay? Type nyo lang po, Potter's House of Arabia. Makikita nyo po yung lahat ng series na meron tayo. Again, assignment natin. Next week, or maybe tonight, o kung meron kayong life group, pag-usapan ninyo sa inyong grupo, what have you learned about God's love today? We will post it po sa ating pong chat group o group chat, yung mga tanong na ito. How does knowing God's love encourage you in your life? Has God kindness touched your heart to repent of your rebelliousness to Him and to follow and obey Him from now on? Pangapat, how can you now personally respond to God's love for you? Kung kayo po ay na-encourage sa lesson na ito, share po natin sa ibang tao. Na baka po nangangailangan din po na malaman nila na mahal siya ng Diyos. Baka kayo po ang gamitin ng Panginoon na instrumento para makaabot sa iba na merong forever sa Diyos. At the same time, kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng patuloy na pag-aaral, every Tuesday po ito, 8 p.m. At every Thursday, meron po tayong prayer meeting. We love to pray for you. Join us. Gusto ka namin ipanalangin, mga kapatid. At kung gusto niyo po nagkaroon ng lingguhang panambahan, every Friday po, 10 o'clock, sa online and offline, kung kayo ay malapit dito sa amin sa Riyadh, join us. At masarap po yung aming kape. Para matikman niyo po, punta po kayo. Okay? So I hope lahat tayo ay na-bless sa munting pag-aaral na ito. At hayaan niyo pong wakasan ko sa panalangin ang ating pag-aaral. And next week, tuloy-tuloy po tayo sa ating lesson for our session 4. Let us pray. Heavenly Father, we thank you sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig mo sa aming lahat. Sa lahat ng nanonood sa amin ngayon, sa lahat ng manonood pa, sa lahat ng nakatunghay. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa aming lahat. Na iyo pong ipinagkaloob ang iyong bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya, maniwala, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At salamat, Panginoon, dahil nagpunta ka sa lupa
inabot mo kami, naranasan mo yung nararanasan namin, at ang iyong pangako ay bibigyan mo kami ng buhay at ng kasaganaan nito. Lord, we need salvation. We need you. We believe, Lord, na gusto mong abutin ang panalangin ng bawat isa. You know their deepest need. And I pray, have mercy on them. Bless them. Through the power of the Holy Spirit, ang iyong mga salitang nabanggit ay manuot sa kanilang puso't kalooban at ang banal na Espiritu ang siyang mangusap upang maranasan ng lahat ng nakikinig sa gabing ito na mahal, na mahal, na mahal mo kami. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ang pagmamahal mong ito'y suklian din po namin ng pagmamahal sa iyo. The more we love you, the more you will embrace us. The more we want to know you, the more you will reveal yourself to us. Lord, bless us sa gabing ito. God willing, next week at sa mga darating na araw, kami po ay muli magkita-kita. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapatid kong nakikinig sa gabing ito. Bless them. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen.